Si Ark ay isang tipikal na lonely gamer, walang social life at buong araw lang naglalaro at nagigrind ng XP sa basement ng mama niya. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat nang bigla siyang maspon sa mismong mundo ng larong dati niyang nilalaro. Isa itong fantasy world na puno ng mahika, iba't ibang nilalang, kakaibang creatures, at mga katawa-tawang spells. Dahil dito, naisip ni Ark na mas mabuting magtago muna at huwag makaagaw ng pansin. Pero imposible yun dahil nagkataong nag-spawn siya bilang isang higanteng knight na may napakalaking ulo ng skeleton. Iyon kasi ang huling skin na pinili niya bago mangyari ang lahat kaya wala na siyang magagawa kundi tanggapin ito. Sa kabutihang palad, parang pinagbigyan siya ng mundo dahil nagsimula siya na may S-rank na skills at mga sandata. Kaya agad niya itong sinubukan at ang mga inosenteng puno sa paligid ay mabilis niyang pinagputol-putol. Matapos masanay sa sobrang lakas niyang kakayahan, nagtungo siya sa pinakamalapit na nayon. Doon, agad siyang na-distract sa dami ng karne na nakadisplay. Dahil wala siyang pera, napagdesisyonan niyang ang pinakamabilis na paraan para kumita ay ang maging isang mercenary. Habang papunta siya sa guild, hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng isang lalaki at isang babaeng may hood. Nang umismad ang babae at tumalikod para umalis, pabulong na nagmura ang lalaki tungkol sa mga elf na agad nakakuha ng atensyon ni Ark. Napatingin siya sa tenga ng babae at hindi niya napigil ang ma-excite sa pagtuklas na totoong umiiral ang mga elf sa mundong ito. Pagpasok niya sa guild, agad siyang naging sentro ng atensyon. Akala ng lahat ay isa siyang legendary knight mula sa isang royal army. Kinausap ni Ark ang receptionist at humiling na magparehistro bilang mercenary. Inakala ng receptionist na nagbibiro lang siya dahil mahirap paniwalaan na ang isang mukhang high-ranking imperial knight ay papayag sa trabaho ng isang ordinaryong mercenary. Kaya pinalalim ni Ark ang kanyang boses at nagpaliwanag na napilitan siyang gawin ang trabahong ito dahil sa isang personal na dahilan. Agad namang nag-isip ang receptionist ng sariling kwento at inakalang si Ark ay isang dating knight na pinalaya sa hukbo at ngayon desperadong nangangailangan ng pera para sa may sakit na anak. Dahil dito, pumayag siyang tanggapin si Ark bilang mercenary pero may kondisyon muna. Kailangan niyang tapusin ang isang paunang misyon, talunin ang ilang halimaw, mababangis na hayop, at mga bandido, at magdala ng patunay ng kanyang kakayahan. Tuwang-tuwa si Ark dahil sa wakas ay may dahilan na siyang lumaban sa totoong mga halimaw. Umalis siya agad at nagtungo sa kagubatan kung saan mabilis at madali niyang tinalo ang ilang monsters na halos hindi man lang umabot sa warm-up. Biglang may isang orc ang sumulpot at umatake. Pero agad niya itong pinabagsak gamit ang Wyvern Slash. Ngayon ay may patunay na siya mula sa mga halimaw at isang mabangis na nilalang, kaya mga bandido na lang ang kulang. Hindi nagtagal, nakakita siya ng grupo ng mga bandido na inaatake ang ilang mahihinang mercenaries. Matapos nilang lipulin ang mga ito, napansin ng leader ang isang dalagang babae at ang kanyang kasambahay na nakasilong sa ilalim ng puno. Sa itsura ng mukha ng bandido, malinaw kay Ark kung ano ang balak nitong gawin. Sandaling nag-atubili si Ark. Ito ang kauna-unahang beses na papatay siya ng totoong tao at hindi halimaw. Pero bawat segundo, palala ng palala ang sitwasyon ng mga babae. Bago pa man mahawakan ng leader ang dalaga, biglang lumitaw si Ark sa likuran nito at sa isang malinis na hiwa, agad niyang ginawang wasak ang leader at ang tauhan nito. Napatingala ang babae sa kanya na puno ng paghanga dahil literal niyang nasaksihan ng isang knight in shining armor na biglang sumulpot mula sa wala. Nang makita ng natitirang mga bandido na pinaira-piraso ang kanilang boss, agad silang nagtangkang tumakas pero muling ginamit ni Ark ang Wyvern Slash at sa isang bagsakan, nilipol niya silang lahat. Matapos ang kanyang malabayani na pagdating, nilapitan ni Ark ang dalawang babae at tinanong kung ayos lang sila. Sumagot ang kasambahay na maayos naman sila. Ipinakilala niya ang blonde na babae bilang si Lauren at ang sarili naman niya bilang si Rita, ang kasambahay ni Lauren. Sinabi ni Ark na huwag na silang mag-alala at casual na sinabi sa kanila na magsuot muna ng damit bago siya tumalikod at maglakad palayo. Ito ang naging perpektong pagkakataon niya para samsamin ang mga gamit ng mga bandido. Nilapitan niya ang kanilang mga bag at nakakuha ng sapat na pera para matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Bumalik sa kanya ang dalawang babae na nakaayos na at muling nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Sinabi ni Ark na wala iyon kahit sa totoo lang ay mas excited siya sa masarap na karne na kakainin niya pagbalik sa bayan. Bilang pasasalamat, inalok siya ng mga babae ng sakay pabalik ng bayan gamit ang kanilang mga kabayo. Nagsimula ang kanilang paglalakbay pero mabilis napansin ni Ark na buong biyahe ay hindi inaalis ni Lauren ang tingin sa kanya. Nahiya siya rito at ang higanteng skeleton knight ay namula pa. Pagdating nila sa bayan, dumiretso si Ark sa guild dala ang lahat ng patunay ng mga halimaw at bandidong tinalo niya. Nabigla ang receptionist dahil hindi niya inaasahang magtatagumpay si Ark lalo na ang bumalik sa mismong araw na iyon.
Pero dahil iyon ang patakaran, ibinigay niya kay Ark ang opisyal na mercenary license na nangangahulugang maaari na siyang tumanggap ng mga quest. Matapos ang lahat, nagtungo si Ark sa isang inn kung saan naghihintay ang pinapangarap niyang pagkain. Nilantakan niya ang manok at sinabayan ito ng alak at mas lalo itong sumarap dahil sa matagal na paghihintay. Habang kumakain, napaisip siya sa lahat ng nangyari. Kahit hindi pa rin niya alam kung paano siya napunta sa mundong ito, nagpapasalamat siya sa hindi inaasahang ikalawang pagkakataon sa isang bagong mundo. Kinaumagahan, ang unang opisyal na quest ni Ark bilang lisensyadong mercenary ay hindi kasing exciting ng inaasahan niya. Ang magbantay ng isang tao habang nangunguha ito ng mga damo sa kagubatan. Nang pumunta siya sa guild para pumili ng quest, halos mapangiwi ang receptionist sa ideyang ibigay ang ganito ka-basic na misyon sa isang mukhang legendary knight na tila kayang pumatay ng dragon bago pa mag-almusal. Sinubukan pa niyang magpahiwatig ng maayos na baka mas bagay kay Ark ang mas mahirap na misyon. Pero si Ark, na pilit nagpapakalmado, ay nagsabing may personal siyang interes sa mga halamang gamot at baka maging masaya rin ito. Hindi naniwala ang receptionist sa kahit isang salita ng palusot na iyon, pero dahil ipinilit ni Ark, ibinigay pa rin niya ang quest. Samantala, sa isang maliit na karatig bayan, tahimik na nag-aalmusal ang dalawang batang magkapatid na sina Mara at Helena habang wala ang kanilang ina. Isang payapang umaga yon, o dapat sana ay payapa hanggang sa biglang may malakas na katok na umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Inakala ni Mara na ang kanyang ina ang maagang umuwi kaya agad siyang tumakbo sa pinto at binuksan ito. Ngunit bigla siyang napatigil. Sa labas, nakatayo at nakabalander sa harap niya si Ark na suot ang buong baluti. Sa sobrang gulat, muntik nang himatayin si Mara sa kinatatayuan niya. Kalmadong sinabi ni Ark na naroon siya para sa trabahong pagprotekta sa herb collector. Pinapasok siya ni Mara, at nang tuluyang makabawi ang kanyang isip, ipinaliwanag niyang siya mismo ang nag-request ng misyon nang hindi alam ng kanyang ina. Makalipas ang ilang minuto, iminungkahi ni Mara na umalis na sila agad para matapos ang quest bago pa makauwi ang kanyang ina. Wala namang nakitang problema si Ark roon dahil sapat ang lakas niya para makalakad kahit sa pinakadelikadong kagubatan. Kaya silang dalawa ay agad na umalis. Habang mas lumalalim ang kanilang pagpasok sa gubat, nagtaka si Ark kung bakit tila nagmamadali si Mara na magsimula kaagad. Nang tanungin niya ito, ipinaliwanag ni Mara na ang kanyang ama ang dating nangunguha ng mga halamang gamot para sa kanilang pamilya, ngunit kamakailan lamang ay pumanaw ito. Simula noon, labis na nalungkot ang kanyang ina. Umaasa si Mara na kung makapamitas siya ng mga halamang gamot tulad ng ginagawa ng kanyang ama noon, baka muli niyang mapangiti ang kanyang ina. Gusto rin niyang matapos agad ito bago makauwi ang kanyang ina dahil alam niyang hinding-hindi siya papayagang pumasok mag-isa sa isang mapanganib na kagubatan. Halos maiyak si Ark sa loob ng kanyang helmet habang naririnig ang munting batang ito na magsalita ng may matinding determinasyon at katapatan. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na poprotektahan niya si Mara sa abot ng kanyang makakaya at sisiguraduhing magtatagumpay ito sa kanyang plano. Samantala, sa nayon, sa wakas ay nakauwi na ang ina ni Mara na si Shona. Nang mapansin niyang wala si Mara sa bahay, agad siyang kinabahan. Mabilis na lumapit ang ilang taga-nayon at ipinaliwanag na nakita nilang papunta si Mara sa kagubatan kanina. Halos manghina si Shona sa takot lalo na't may mga usap-usapang puno ng mapanganib na mga halimaw ang gubat nitong mga nakaraang araw. Sinubukan siyang pakalmayan ng mga taga-nayon sa pagsasabing hindi nag-iisa si Mara at may kasama itong isang mukhang astig na knight kaya inaakala nilang magiging maayos ang lahat. Hindi malaman ni Shona kung dapat ba siyang gamaan ng loob o mas lalo pang matakot. Samantala, sa kagubatan, masayang pinupuno ni Mara ang kanyang basket ng mga halamang gamot habang nagbabantay si Ark. Biglang may naramdaman si Ark na gumagalaw sa isang kalapit na palumpong. Inutusan niya si Mara na umatras muna at maingat na binuksan ang mga dahon. Kung saan tumambad ang isang maliit at napakakyot na siyam na buntot na Zoro na tila may masamang ugali. Mukhang irritable ang munting nilalang dahil sugatan ng kanyang paa. Ginamitan ito ni Ark ng healing magic at agad itong gumaling at naging malambing sa kanya. Nang may lapag sa lupa, tumanggi itong umalis. Iminungkahi ni Mara na alagaan na lang nila ito bilang alaga. Sandaling nag-isip si Ark at napagdesisyonan niyang ayos lang sa kanya ang magkaroon ng kasama. Pinangalanan niya ang Zoro na Pond, na sinagot naman ng masiglang iyak habang tumatalon ito sa tabi nila bilang kanilang bagong mabalahibong kaibigan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa makita nila ang isang kabami tree na tumutubo sa mas mababang bahagi ng lupa. Labis na natuwa si Mara at agad tumakbo papunta rito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may naramdaman si Ark na papalapit na panganib. Agad kumilos ang kanyang instincts o marahil ang kanyang gamer senses. Isang dambuhalang halimaw na kahawig ng butiki ang biglang lumitaw sa likuran ni Mara.
Ang presensya ng halimaw ay nagpakalat ng nakakasakal at masamang aura sa paligid. Nagngalit si Pond sa galit na lalong nagpatibay sa hinala ni Ark na ito ang halimaw na nanakit dito noon. Itinaas ng dambuhalang halimaw ang kanyang matalim na kuko at ilang sandali na lang ay dudurog na nito si Mara na parang insekto, pero mabilis na sumugod si Ark at hinayla siya palayo sa panganib sa mismong huling segundo. Agad nakilala ni Ark ang halimaw. Isa itong Great Basilisk, isa sa mga pinakamapanganib na nilalang sa laro. Kilala ito sa napakalakas na puwersa, nakakakilabot na presensya, at sari-saring espesyal na kakayahan. Dahil pamilyar si Ark sa karamihan ng mga attack pattern nito, maingat siyang umiilag habang sinisigurong nasa likuran niya si Mara. Alam niyang basta manatili siyang kalmado at alerto, darating din ang tamang pagkakataon para umatake. Hindi nagtagal, sinimulan ng Basilisk ang isang nakamamatay na first attack na kayang gawing bato ang lahat ng may buhay sa loob ng malawak na saklaw. Inaasahan na ito ni Ark kaya agad niyang inactivate ang Divine Shield na tuluyang hamarang sa sumpa. Dahil bukas na ang depensa ng halimaw, napagtanto ni Ark na ang pinaka-epektibong paraan para talunin ito ay gamit ang Holy Magic. Inilabas niya ang Judgment Spell na pumihil sa galaw ng Basilisk habang bumaba ang kidlat mula sa langit at winasak ito sa isang nakakasilaw na hampas. Nang maglaho ang usok, nakahandusay na patay ang Basilisk. Hindi inaasahan ni Ark na ganoon pala ito kadaling mapabagsak. Habang nilalapitan niya ang bangkay, napansin niya ang isang kakaibang pulang singsing na nakapulupot sa paa nito. Ngunit bago pa niya masuri ng maigi, bigla itong naglaho na parang bula. Sa kabila ng misteryong iyon, nakaramdam ng pagmamalaki si Ark. Ito ang ikalawang malaking halimaw na tuluyan niyang natalo ng mag-isa. Lubos ang paghanga ni Mara. Sinabi niya kay Ark na tiyak na ganoon din ang mararamdaman ng lahat sa nayon at malamang ay maghahanda pa ng selebrasyon para sa kanya, pero agad itong tinanggihan ni Ark. Ayaw niya ng anumang hindi kailangang atensyon. Hiniling niya kay Mara na manatili na lang sa pagitan nilang dalawa ang nangyari. Para sa lahat, basta na lang nawala ang Basilisk. Dahil madalas umatake kamakailan ang mga Fangboar sa nayon, inakala ni Ark na natakot lamang ang mga ito sa Basilisk at napilitang lumipat ng pangangaso. Ngayon napatay na ang halimaw, inaasahan niyang mawawala na rin ang problema. Nakakatawang isipin na sa mismong sandaling iyon, may nasalubong silang isang Fangboar sa malapit. Basta na lang ito binuhat ni Ark at napagdesisyonang dalhin pabalik sa nayon bilang handog. Balak niyang kumuha ng isa sa mga pangil nito bilang patunay para sa guild, pero sinabi niya sa mga taga-nayon na dapat ay pantay-pantay na paghati-hatian ng lahat ang karne. Agad nagdiwang ang mga tao nang marinig yon. Maya-maya, nakita ni Shona si Mara at patakbong lumapit sa kanya habang umiiyak. Mahigpit niya itong niyakap, labis ang pasasalamat na ligtas ang kanyang anak. Muntik na niya itong pagalitan dahil sa pagpasok mag-isa sa kagubatan, pero sumingit si Ark at sinabing huwag sisihin si Mara dahil siya ang dapat humingi muna ng pahintulot. Ako niya ang buong responsibilidad. Kumalma si Shona at sinabi niyang ang mahalaga ay ligtas sila. Nanatili si Ark sa nayon hanggang sa lumubog ang araw. Malungkot si Mara sa kanyang pag-alis kaya gumawa siya ng korona mula sa mga dahon gamit ang kanyang maliliit na kamay at ibinigay ito kay Ark bilang pamamaalam. Tinanggap ito ni Ark at nangakong babalik siya balang araw para bumisita. Nagniningning sa tuwa si Mara nang marinig yon. Kinagabihan, bumalik si Ark sa kanyang silid sa inn at nagsalo sila ni Pant sa hapunan. Habang kumakain, binalikan niya sa isip ang mga nangyari sa araw na iyon, mula sa pagprotekta sa isang bata hanggang sa pagpatay sa isang Great Basilisk at napagpasyahan niyang handa na siyang humarap sa mas mahirap na hamon kinabukasan. Mabilis ding nasanay si Ark sa araw-araw na pamumuhay ng pagharap at paglipol sa mga bandido para matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Pero kahit nilipol na ni Ark ang isang buong grupo ng mga bandido sa araw na iyon, hindi pa rin natuto ang iba at patuloy pa rin sa pagiging bandido. Matapos asikasuhin ng isa na namang grupo, napansin ni Ark na napakarami nilang kayamanan. Inisip niyang malamang ay ninakaw lang din iyon ng mga bandido, kaya mas mabuting siya na lang ang kumuha. Ngunit may napansin siyang kakaiba. May dalawang kulungang bukas na nakahandusay sa sahig at sa harap ng mga ito ay may mga plato na may tira-tirang mumo ng pagkain. Wala siyang naramdamang agarang panganib kaya hindi na niya ito inintindi at bumalik na lang sa bayan para magtanghalian. Samantala, sa Dinto Kingdom, galit na galit ang Panginoon ng lupain na si Triton sa kanyang aide na si Celsica. Nang malaman niyang nabigo ang tangkang pagpaslang kay Lauren, napag-alaman nilang si Lauren pala ay prinsesa ng Louvre Kingdom. At naniniwala silang ang pagpatay sa kanya ang magiging susi para magkaroon sila ng impluwensyang politikal laban sa ibang kaharian. Dagdag pa ni Celsica, kahit napatay ng mga bandidong kanilang inupahan ng mga bantay ni Lauren, isang misteryosong mercenary ang biglang sumulpot at nilipol ang lahat ng bandido para iligtas siya.
Lalong nagngit-ngit si Triton nang malaman niyang pati ang mga basilisk na ipinadala nila sa Louvre Kingdom ay napatay bago pa man makapaminsala. Sa tindi ng galit niya, hindi na niya matiis na makita si Celsica kaya pinaalis na lang niya ito. Gabi na nang bumalik si Ark mula sa kuweba matapos ang mahabang araw ng panghuhuli ng mga bandido. Kasama si Punt, naglakad siya pabalik sa bayan para kumain at magpahinga. Ngunit bigla na lang may isang magandang babaeng elf ang sumugod sa kanya na may malinaw na intensyong pumatay. Iwinasiwas nito ang espada, pero nagawa ni Ark na umiwas at hamarang sa mga atake. Kahit mas mabilis ito kaysa sa sinumang nakalaban niya dati, napatitig si Ark sa mukha nito at naalala niyang siya ang parehong elf na nakita niya noong unang dumating siya sa mundong ito. Napagkamalan siya ng elf na isang bandido, kaya siya nito inaatake. Sinubukan ni Ark na ipaliwanag na hindi siya kabilang sa kanila, pero hindi ito naniwala at nagpatuloy sa pag-atake hanggang sa mapansin nito si Punt na nakapatong sa balikat ni Ark. Napag-alaman niyang si Punt ay isang bihirang spirit creature na tinatawag na Cottontail Fox. Dahil nakita niyang pala kaibigan ito kay Ark, napagtanto niyang nagsasabi siya ng totoo at itinigil ang pag-atake. Tinanong ni Ark kung ano ang ginagawa niya roon, at ipinaliwanag nitong may narinig siyang balita tungkol sa mga sakim na bandidong dumudukot ng mga babaeng elf at ibinebenta ang mga ito kapalit ng pera. Doon napagtanto ni Ark na yun pala ang silbi ng mga kulungang nakita niya kanina. Dumaan sa tabi niya ang elf at nagtungo patungo sa kuweba, pero pinigilan siya ni Ark at sinabing huwag na siyang mag-aksaya ng oras dahil wala nang natitirang elf sa loob. Nadismaya ang elf dahil huli na siya, kaya tumakbo ito palayo para subukang hanapin ang mga bihag. Tinawag pa siya ni Ark at nag-alok ng tulong sa paghahanap, pero sinabi ng elf na sanay siyang mag-isa at hindi siya nakikipag-partner, sa katuluyang umalis. Tinanggap ni Ark ang sinabi nito, pero napagdesisyonan niyang tutulungan pa rin siya dahil hindi niya palalampasin ang pagkakataong makatulong sa isang magandang elf. Bumalik siya sa inn para kumain, pero sa pagkakataong ito, hindi niya masyadong na-enjoy ang pagkain dahil hindi maalis sa isip niya ang babaeng elf. Hindi man lang niya alam ang pangalan nito. Kinabukasan, determinado si Ark na mahanap ang elf na iyon kaya ginamit niya ang kanyang dimensional ability para direktang magtungo sa Elven Forest. Pagdating nila roon ni Punt, nakarinig siya ng sigawan ng ilang batang babaeng elf at agad siyang nagtungo sa pinanggagalingan ng ingay. Nagtago siya sa mga palumpong at nakita ang isang malaking grupo ng mga bandido na bihag ang ilang elf at isinakay ang mga ito sa isang kariton. Sila ang mga elf hunter na binanggit ng elf na nakilala niya kagabi. Ang leader nila ay isang mayabang na lalaki na nagngangalang Udalon. Ang mas nakakagulat pa, anak pala siya ni Triton, ang Panginoon ng Dinto Kingdom. Naalala ni Ark na sinabi ng elf na huwag siyang makialam sa mga usaping elf, pero matapos makita kung paano tratuhin ni Udalon at ng mga kasamahan nito ang mga bata, napagpasyahan niyang hindi niya kayang pumikit at magbulag-bulagan. Paandari na sana niya ang kanyang pag-atake nang may biglang lumabas mula sa mga palumpong bago pa siya kumilos. Ito ang elf na nakilala niya kagabi, at sa loob-loob ni Ark ay nagdiwang siya nang mapagtantong nahanap na niya ito. Walang kahirap-hirap na pinabagsak ng elf ang dalawang bandido at mariing sinabi kay Udalon na itigil na ang ginagawa nila. Ngunit imbes na matakot, tila natuwa pa ang natitirang mga bandido nang makilala nila siya bilang isang dark elf at inakalang mas mataas ang magiging halaga nito sa bentahan. Lumapit ang unang grupo ng mga bandido, pero sa napakabilis na galaw, nilipol sila ng dark elf. Dahilan para ang natitira ay magsimulang pagdudahan ng sarili nilang mga desisyon. Matapos niyang pabagsakin ng halos 70% ng mga bandido, ginamit ni Udalon ang huli niyang alas at nagbanta na papatayin ang mga bata sa kariton kung gagalaw pa siya. Hindi handang isugal ng Dark Elf ang buhay ng mga bata, kaya napilitan siyang tumigil. Dahil dito, naglakas loob ang isa sa mga bandido na lumapit at samantalahin ang sitwasyon. Inakala ng Dark Elf na tapos na ang lahat, ngunit biglang lumitaw si Ark sa likuran ni Udalon at sinuntok ito ng malakas, dahilan para paliparin siya palayo. Nawalan na ng direktang banta ang mga bata, kaya walang kahirap-hirap na tinapos ng Dark Elf ang natitirang mga bandido. Pagkatapos nito, sinubukan niyang palayain ang mga bata mula sa kulungan, pero hindi niya alam kung nasaan ang susi. Hindi na kailangan ni Ark ng susi. Kaya winasak niya ang kondado at pinalaya ang mga bata kahit halatang natatakot pa rin ang mga ito sa kanya. Napahanga ang Dark Elf kahit hindi niya yun ipinahalata. Napansin niya rin na may suot na cursed choker sa leeg ang mga elf, kaya hindi sila makagalaw o makalaban. Hindi niya alam kung paano ito tanggalin at nagsimula na siyang mataranta. Pero kalmadong ginamit ni Ark ang isang cursed dispelling spell, agad na inalis ang sumpa sa isang bata at ginamitan pa ng healing magic ang sugat sa binti nito. Sa puntong iyon, hindi na maitago ng Dark Elf ang kanyang pagkagulat. Hindi pangkaraniwan ang kakayahan ng isang tao para magawa ang ganoon.
Malinaw na hindi ordinaryong knight si Ark. Sa wakas, nagpakilala ang Dark Elf at sinabi na ang pangalan niya ay Arian, isang elf warrior. Tinawag ni Arian ang isang whispering fowl para maghatid ng mensahe pabalik sa kanilang mga kababayan. Nagtaka si Ark kung anong klaseng ibon yon, kaya ipinaliwanag ni Arian na isa itong espesyal na spirit creature na ginagamit ng mga elf para magpadala ng mensahe. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang whispering fowl dala ang mensahe para kay Arian na nagsasabing kailangan na niyang bumalik agad dahil kinakailangan ang tulong niya sa pagliligtas sa iba pang mga elf na nabihag. Hiniling ni Arian na kunin si Ark para sa misyong ito dahil napatunayan na niya ang husay niya sa labanan. Ramdam ni Ark na maaaring pagdudahan ng ibang elf ang kanyang katapatan dahil hindi siya kabilang sa kanilang lahi. Pero pinayapa siya ni Arian at sinabing huwag siyang mag-alala. Sinabi nitong nagtitiwala siya kay Ark at dahil doon, kaya rin niyang kumbinsihin ang iba na pagkatiwalaan siya. Dahil dito, pumayag si Ark na sumama sa misyon kasama si Arian. Ang destinasyon nila ay ang Dinto. Ginamit ni Ark ang kanyang kakayahan at itineleport si Arian malapit sa Little River na nasa walking distance lang mula sa Dinto. Labis na nagulat si Arian nang makita niyang nagamit ni Ark ang teleportation magic nang walang kahit anong incantation, isang bagay na pambihira kahit sa mga bihasang mage. Pumasok sila sa Dinto at naghintay sa isang eskinita. Binanggit ni Arian na makikipagkita sila sa kaibigan niyang si Donka, isang elf warrior din tulad niya. Natuwa si Ark sa balitang iyon dahil kung ganoon kagaling at kaakit-akit si Arian. Iniisip niya kung gaano pa kaganda si Donka. Ngunit halos manginig siya sa gulat nang matuklasan niyang si Donka ay isang pangit na lalaking nakahod. Matapos ang maikling pagpapakilala, nagtungo sila sa isang malapit na diner para pag-usapan ang dahilan ng kanilang pagpunta. Sinabi ni Arian kay Ark na umorder siya ng kahit ano, pero tumanggi si Ark at sinabing ayos lang siya. Sa totoo lang, ayaw niyang matuklasan nila ang kanyang malaking ulo ng skeleton at hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nakita yon. Nakipagkwentuhan si Ark kay Arian na nagbahagi ng kasaysayan ng kanilang nayon at kung paano sila nagkakilala ni Donka. Pero hindi na nakatiis si Donka at sinabihan si Arian na itigil na ang paikot-ikot at ipaliwanag kung sino talaga ang lalaking katabi niya. Ipinaliwanag ni Arian na si Ark ay isang mercenary, pero hindi ordinaryo. Kaya niyang gumamit ng maraming high-level spells at may kasama pa siyang isang cottontail fox. Nagulat si Donka sa narinig at inamin na malaking tulong nga ang ganoong kakayahan. Tinanong naman ni Arian si Donka kung nahanap na nito ang base ng mga elf hunter. Kinumpirma ni Donka na ikinukulong ang mga elf sa isang gusali malapit sa entertainment district. Napagkasundoan nilang isagawa ang rescue mission sa gabi dahil mas kaunti ang tao roon, kaya nagpasya silang maghintay muna sa diner habang wala pa silang ibang gagawin. Sinabi ni Ark na may aasikasuhin lang siya at babalik din makalipas ang isang oras. Pagkaalis ni Ark, nagpahayag ng pagkadismaya si Donka kay Arian dahil sa pag-asa nito sa isang outsider. Ipinaliwanag ni Arian na sa labang hinarap niya bago makarating doon, malamang ay napatay na siya kung hindi dahil kay Ark, kaya nagkaroon siya ng tiwala rito. Tinanggap ni Donka ang paliwanag at nagpa siyang magtiwala kay Ark batay sa sinabi ni Arian. Samantala, bumalik si Ark mula sa local guild na may dalang supot na puno ng pera matapos tanggapin ang gantimpala sa paglipol sa mga bandido. Inasikaso niya ang mas mahalagang bagay dahil hindi siya makakain ng maayos kapag kasama sina Arian at Donka. Matagal na rin siyang nagtitimpi, kaya nagkaroon sila ni Punt ng munting picnic para lasapin ang mga pagkain ng bayan ng Dinto. Samantala, sa entertainment district, patuloy pa ring bihag ng mga elf hunter ang mga batang babaeng elf. Isa sa mga elf ang nanlait sa kanila, sinabing darating din ang isang bayani para iligtas sila at tiyak na mamamatay ang lahat ng bandido. Noong una, pinagtawanan lang ito ng mga bandido at bilang parusa sa kanyang pagsagot, may isa pang damayla sa kanyang mukha. Pagsapit ng gabi, nagkita-kita ang tatlo para pasukin ang gusali. Mahigpit ang bantay sa pangunahing tarangkahan kaya ginamit ni Ark ang kanyang short-range teleportation magic para makarating sa bubong. Nakakita si Arian ng isang bintana na mukhang walang tao kaya naisip niyang doon sila pumasok. Sinubukan niyang sumuot pero nahirapan siya dahil sa laki ng kanyang dibdib. Nang turn na ng iba, basta na lang nag-teleport si Ark papasok. Naiinis na sinabi ni Arian na sana sinabi na lang nila agad na pwede pala yon. Bumaba sila at natagpuan ng mga silid ng ilang bandido. May dalawang bandido na nakahandusay sa kama na hiniwan ng lalamunan. Hindi pa tuyo ang dugo, kaya napagtanto ni Ark na kamakailan lang iyon nangyari. Ibig sabihin, may ibang taong nauna nang pumasok sa gusali at sinusubukang iligtas ang mga elf. Iminungkahi ni Donka na maghiwalay sila para ipagpatuloy ang paghanap. Nag-isa si Ark at ginamit ang kanyang dimension skill para mabilis na gumalaw sa loob ng gusali.
Nakita niya ang isang kain na hinalang pinto, pero ito ay nakalock. Sumilip siya sa butas ng susi para ma-visualize ang loob, saka nag-teleport papasok. Sa loob, may nakita siyang mas marami pang bandido na hiniwan ng lalamunan. Nagtaka si Art kung sino ang may gawa nito. Biglang may dalawang kanay ang lumipad papunta sa kanya, pero agad niya itong hinarang. Isang ninja ang sumugod at sinimulang atakihin siya. Ngunit nang mapansin nitong wala siyang masamang intensyon at may kasama pa siyang spirit creature, napagtanto niyang hindi siya bandido at itinigil ang pag-atake. Nang makita ng maigi ni Ark ang ninja, natuwa siya dahil ito ang unang beses niyang makakita ng isang cute na ninja na may balahibong buntot. Inakala niyang naroon din ito para iligtas ang mga elf, pero sinabi nitong hindi iyon ang pakay niya. Hindi niya raw nahanap ang hinahanap niya. Gayunpaman, iniabot niya kay Ark ang isang scroll at sinabing ang mga elf na hinahanap nila ay ikinukulong sa ilalim ng gusali. Pagkatapos ibigay ang impormasyon, mabilis itong umalis. Medyo nadismaya si Ark dahil napakabilis nitong nawala at hindi man lang niya nalaman ang pangalan nito. Sinuri niya ang scroll at napag-alamang isa pala itong kontrata ng bentahan ng mga elf. Nakipagkita siya muli kina Arian at Donka na nagulat nang mabasa ang kontrata at malaman na pati ang Lord ng Dinto ay sangkot dito. Sinabi ni Ark sa kanila na ang ibang elf ay ikinukulong sa basement habang ang ilan ay nasa palasyo ng Lord. Tinanong ni Arian kung paano niya nakuha ang impormasyong iyon. Inisip ni Ark na mas lalong magiging magulo kung ikukwento niya ang tungkol sa ninja, kaya sinabi na lang niyang nahuli niya ang isang bandido at tinanong ito. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa basement at nakita ang mga babaeng elf na nakakulong sa kanilang mga kulungan. Nagpakilala si Arian at tuwang-tuwa ang mga elf nang makita nilang may dumating na kapwa nila elf para iligtas sila. Sinenyasan niya si Ark at ginamit nito ang kanyang lakas para baluktutin ang mga rehas ng kulungan at palayain ang mga bata. Natakot ang mga elf sa nakakatakot na lakas ni Ark pero pinakalma sila ni Arian sa pagsasabing kaibigan siya. Tumakbo ang mga bata papunta kay Arian at niyakap siya habang nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanila. Pagkatapos, lumikha si Ark ng isang gate at inilipat sila sa lambak kung saan sila unang dumating. Napansin niyang ang isa sa mga bata ay may suot na parehong curse binders tulad ng mga elf na nailigtas nila noon, kaya ginamit niya ang kanyang curse dispelling magic para alisin ito. Nagulat si Duncan nang makita na kayang mag-alis ng sumpa ni Ark ng ganon kadali kahit isa lamang siyang mercenary. Iminungkahi ni Arian na kumilos na sila at tumuloy sa palasyo ng Lord para iligtas ang iba pang mga babae. Sinabi ni Duncan na siya na ang baalang ihatid sa ligtas na lugar ang mga nailigtas na elf, kaya si Ark at si Arian na lang ang haharap sa sitwasyon sa palasyo. Hinawakan ni Arian ang braso ni Ark at sabay silang nag-teleport papasok sa palasyo ng Lord. Sa malayo, nakita ang ninja na nakasalubong nila kanina kasama ang kanyang kasamahan, tahimik silang nagmamasid. Ginamit ni Ark ang kanyang dimension skill para umakyat hanggang sa bubong. Plano nilang pumasok ng palihim at hanapin ang mga elf pero pagdating pa lang nila ay nasalubong na sila ng mga gwardya. Kinilala silang mga intruder at sinubukang hulihin kaya ginamit ni Ark ang Wyvern Slash para lumikha ng kaguluhan at makatakbo sila. Mabilis na nagtipon ng mga gwardya at ipinasa ang balita kaya nagsimula ang malawakang paghahanap sa mga salarin. Samantala, sa loob ng palasyo, nakita si Triton na may dalawang batang babae na nakagapos at handa na sana siyang lumapit sa kanila. Nanginginig sa takot ang mga bata pero walang pakialam si Triton. Naroon din si Udalon, sugatan at balot ng benda dahil sa naging engkwentro nila ni Ark at Arian noong nakaraan. Habang kikilos na sana si Triton, biglang pumasok ang Royal Informant para balaan siya tungkol sa mga intruder. Pero hindi pa man siya tapos magsalita ay biglang sumabog ang pinto at pumasok sina Ark at Arian. Napuno ng pag-asa ang mga elf nang makita nilang may dumating para iligtas sila. Lumapit si Triton para umatake, pero sinipa lang siya ni Arian at agad siyang nawala ng malay. Nakilala naman ni Udalon sina Ark at Arian bilang mga taong lumipol sa kanyang buong grupo, kaya nagtangka siyang tumakas, pero pinigilan siya ni Ark bago pa siya makalayo. Samantala, walang tigil sa pagsipa si Arian kay Triton. At napaisip si Ark kung hindi na ba ito sumosobra. Sinabi ni Arian na deserve niya yon dahil siya ang unang lumabag sa kasunduan. Hinayaan pa niya ang mga batang elf na gantihan si Triton, bagay na ikinagulat ni na Ark at Pont. Biglang dumating ang isa pang grupo ng mga gwardya. Sinabi ni Ark kay Arian na may aasikasuhin siya sa lihim na silid, kaya siya na muna ang humarap sa mga gwardya. Pumayag si Arian at ginamit ang kanyang flame sword para pabagsakin ang mga ito. Pagkatapos, inutusan niya ang mga bata na umalis na at makipagkita kay Donka. Samantala, abala si Ark sa paghakot ng mga gold bar ni Triton papunta sa kanyang sako, iniisip kung ilang marangyang pagkain ang mabibili niya sa dami ng gintong iyon.
Bigla siyang nadatnan ni Arian at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Para hindi mahuli, nagsinungaling si Ark at sinabing mas mabuting kunin ang lahat ng yaman para hindi na muling magamit sa panghuhuli ng mga elf. Nagustuhan ni Arian ang ideya at nakahinga ng maluwag si Ark. Biglang nagsimulang sumabog ang buong palasyo at dahil hindi sila ang may gawa nito, napagtanto nilang oras na para umalis. Ginamit ni Ark ang kanyang gate para i-teleport silang palabas kasama ang lahat ng ginto. Napaisip si Ark na kung hindi si Arian ang nagsimula ng mga pagsabog. Malamang ay ang cute na ninja na may balahibong tenga ang may gawa nito. Matapos ang kanilang misyon, dumating na ang oras ng paghihiwalay ni na Ark at Arian. Ngunit malinaw na ayaw pa ni Arian na magpaalam kay Ark. Kaya inimbitahan siya ni Arian na bisitahin ang mga lupain ng elf. Natuwa si Ark sa balitang iyon dahil magiging magandang pagkakataon nito para makilala pa niya ang mas maraming elf. Tinanong niya si Arian kung okay lang sa kanilang chief kung may bisita. Sinabi ni Arian na ayos lang ito basta ipapakita niya ang mukha niya sa pagpapakilala. Narinig iyon, biglang naging seryoso si Ark. Sinabi niya kay Arian na hindi niya pwedeng tanggalin ang kanyang armor sa anumang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Arian na ang pagpapakita ng mukha niya lang ang paraan para siya ay tanggapin ng maayos. Sa una, inakala ni Arian na natatakot lang si Ark kaya sinumpa niyang hindi siya huhusgahan kung ipapakita niya ang mukha niya. Tinanggal ni Ark ang helmet at ipinakita ang kanyang malaking skeleton head. Nagulat si Arian at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Nagduda si Ark na mauunawaan niya kung sasabihin niyang bigla siyang lumitaw sa mundo ng paborito niyang video game, kaya sinabi niya na isang araw nagising siya na may overpowered abilities. Sa una, inakala ni Arian na baka isa siyang undead creature. Pero nagduda siya dahil kaya niyang gumamit ng dispelling magic at may spirit creature pa siyang kasama. Napagpasyahan niyang maaaring resulta ito ng isang sumpa, kaya hiniling niya kay Ark na sumama sa kanya para bisitahin ang village elder ng kanilang nayo na tiyak may alam tungkol dito. Pumayag si Ark at nagkamayan sila bilang tanda ng kasunduan. Nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Elf Kingdom. Samantala, sa Rodent Kingdom Kerem, nagdaos ng pulong ang hari kasama ang kanyang pamilya dahil narinig niyang inatake ang Dinto Kingdom. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ng First Prince na si Sek na hindi siya sigurado sa dahilan, pero may balita na posibleng ginawa ito ng mga elf. Naguluhan si Carl kung bakit bigla na lang aatake ang mga elf. Ipinaliwanag ni Sek na nilabag ni Triton ang kasunduan at ibinibenta ang mga elf. Ngunit hindi naniwala ang Second Prince na si Ders. Akala ni Sek na pinoprotektahan lang ni Ders ang paglabag sa kasunduan, pero sinabi ni Ders na hindi dapat sirain ang reputasyon ng ibang kaharian base lang sa mga bali-balita. Pumayag si King Carl at sinabi na dapat alamin muna ang kabuuan bago gumawa ng pahayag. Inamin ng prinsesa na si Melissa na kung totoo ang balita, masama ito dahil mas lalala ang tensyon at magkakaroon ng kontrobersya sa pagitan ng mga bansa. Iminungkahi niyang alamin agad ang katotohanan. Pumayag si Carl at sinabi sa kanya na dumiretso sa Elf Kingdom para ayusin ang pagpupulong. Tapos, natapos ang kanilang pulong at umalis. Neutral ang pakiramdam ni Melissa, masaya siya na pabor sa kanya ang kinalabasan, samantalang halatang inis si Ders. Samantala, nasa paglalakbay pa sina Ark at Arian patungo sa Elf Kingdom at 3 araw pa ang biyahe, kaya nagpasya silang magkampo para sa gabi. Nahuli ni Ark ang isang isda at ginamit nila ito sa kanilang hapunan, pero nagutom si Arian. Kaya pumasok si Ark sa kagubatan para manghuli ng baboy. Habang wala siya, nahulog ang loob ni Arian kay Punt dahil sa sobrang cute nito. Sinubukan niyang pigilan ang sarili pero hindi niya nagawa. Pagbalik ni Ark, nakita niya si Arian na hinihimas at ninunguya si Punt habang nakatitig lang siya sa kanila na namamangha. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay at narating nila ang napakalaking gate na siyang entrada ng Elf Kingdom na Latoya. Samantala, nagkakape si Princess Melissa sa kanyang kastilyo pero halatang may bumabagabag sa kanya kaya nagdesisyon siyang magbukas ng puso sa kanyang katulong. May kutob siya na maaaring may kinalaman si Dare sa elf trade at alam niyang hindi tatagal bago magsalita ang sekta tungkol dito. Sa kagubatan, biglang bumukas ang mga tarangkahan ng Lola Toya at sobrang na-excite si Ark dahil parang panaginip ng bawat gamer na makapasok sa isang elf fantasy world. Humiling si Arian kay Ark na hintayin siya sa labas habang humihingi siya ng permiso para makapasok. Lumipas ang oras at mas matagal kay Arian kaysa inaasahan kaya wala nang magawa si Ark kundi maghintay at abalahin ang sarili sa iba't ibang bagay para makalipas ang oras. Nang lumubog ang araw, sa wakas bumalik si Arian, humingi ng paumanhin sa pagkaantala at inimbitahan siya pumasok dahil naaprobahan na ang permiso. Pumasok si Ark at namangha sa kagandahan ng paligid. Dinala siya ni Arian sa village chief at sa asawa nitong sina Dylan at Glennie na siya rin palang mga magulang ni Arian.
Ipinaalam kay Dylan na tinulungan ni Ark ang kanilang mga tao kaya inimbitahan siya nito sa loob para sa kape. Kwento ni Ark kay Dylan ang buong pangyayari kung paano nila nailigtas ang mga elf girls na dinukot at labis ang pasasalamat ni Dylan. Mungkahi ni Dylan na maghapunan na sila kaya inihanda ni Glennie ang pagkain para sa kanila. Medyo nahihiya si Ark sa una na tanggalin ang helmet niya pero sabi ni Arian huwag siyang mahiya dahil naipaliwanag na niya ang lahat sa kanyang mga magulang kaya tinanggal ni Ark ang helmet at nagsimulang kumain. Kinabukasan, nagising si Ark at nakita na si Glennie ay naghahanda na ng almusal. Tinanong niya kung nasaan si Arian at sinabi ni Glennie na nagpunta siya at ang kanyang ama sa Maples para sa isang political meeting. Nagkita sina Arian at ang kanyang ama sa iba pang elves na patungong Maples at ginamit nila ang teleportation pad para makarating doon. Nagpunta sila sa board para i-report ang kidnapping incident. Pinamunuan ng meeting ni Chief Elder Brian. Nang marinig ng lahat ang kwento, talagang pinag-iisipan nilang simulan ng digmaan dahil nilabag ng force ang Yerel Treaty ng walang babala. Iminungkahi ni Brian na magkaroon ng meeting para pag-usapan ang nangyari sa mga humans pero hindi sang-ayon si Great Elder Fangos. Para sa kanya, wala silang obligasyong ipaliwanag sa mga humans ang kanilang intensyon. Aminado si Brian na hindi mapatawad ang paglabag ng mga humans sa 400-year contract pero direktang pagharap sa kanila ay halos siguradong magdudulot ng panibagong digmaan kaya payo ni Brian na ipagpatuloy muna ang plano para palayain ang mga elf na nakukulong pa rin ng humans nang hindi nakikipagkonfrontasyon. Dahil iyon ang pinal na desisyon, tinapos ang meeting. Samantala, inalok ni Glennie si Ark na ipakita ang paligid ng bayan at gaya ng inaasahan, ang knight na naka-armor ng dambuhala ay agad nakatawag pansin dahil ang human sa kanilang teritoryo ay nagpapainit ng ulo sa lahat. Biglang tumakbo papunta sa kanya ang dalawang elf girls na nailigtas niya mula kay Eudolon at ang kanyang mga tauhan at ipinahayag ang kanilang pasasalamat. Napansin ni Glennie kung gaano kasaya ang mga girls na makita si Ark kaya inisip niyang talagang malakas siya at hiling na makipag-spar. Nagpunta sila sa isang open field para mag-spar pero medyo nahihiya si Ark na umatake sa mas matanda sa kanya. Pinakalma siya ni Glennie at sinabi na huwag mag-alala, siya mismo ang nagturo kay Arian kaya kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa laban. Kung sasamahan ni Ark ang kanyang anak, kailangan niyang siguraduhin na may kakayahan siya sa labanan. Ibinuhos nila ang kanilang mga espada at isang bagsak lang na patumba ni Glennie si Ark. Hindi makapaniwala si Ark, mas malakas siya kaysa sa inaasahan niya. Bumangon si Ark at ipinagpatuloy ang sparring pero sa bawat laban, palaging siya ang natatalo. Minsan sinubukan niyang gamitin ang kanyang dimension ability para mag-teleport sa likod ni Glens at umatake pero nabasa ito ni Glens at na-counter agad. Sa puntong ito, napagtanto ni Ark na may hangganan ng lakas na kayang makuha ng pinakamataas na stats. Medyo nagiging gabi na, kaya iminungkahi ni Glens na umuwi na sila para magpahinga at para siya na rin ay magsimulang maghanda ng hapunan. Pagdating nila, inalis ni Ark ang kanyang armor at naghanda para maligo. Lumangoy siya sa paliguan at ramdam ang init ng tubig hanggang sa kanyang buto. Naligo rin niya si Panta na mukhang nag-e-enjoy. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Arian sa bahay pero hindi niya alam na si Ark ay nasa paliguan, kaya naghubad siya at pumasok na walang saplot. Napatingin si Ark sa kanyang katawan at namanghak wala siyang masabi. Agad na inisip ni Arian na may undead sa paliguan pero sinabi lang ni Ark na siya yon. Pagkatapos, umupo silang lahat para maghapunan at medyo nahihiya pa rin si Arian na nakita siya ni Ark na ganito. Pinuko ni Dylan ang kanilang atensyon para ipaalam na nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na iligtas ang mga abducted elves at nais nilang kunin si Ark para tumulong sa pagtapos ng gawain. Gayunpaman, aminado sila na hindi sila makakapagbigay ng malaking gantimpala dahil kitang-kita na mas mayaman si Ark kaysa sa kanila. Idinagdag ni Dylan na maaaring may lihim sa lugar na pupuntahan nila para masira ang sumpa ni Ark. Ipinaliwanag niya na may hot spring malapit sa Lord Crown area na sinasabing kayang pagalingin ang anumang sakit o sumpa. Sinabi ni Arian sa kanya na huwag mahiya dahil sasama siya kapag pupunta si Ark sa hot spring. Ang lahat ng tungkol sa pag-break ng sumpa ay isang kwento lang na ginawa ni Ark para hindi masyadong magtanong ang mga tao, pero ngayon, nagiging totoong sitwasyon ito. Sumang-ayon si Ark at inalok ang kaalaman tungkol sa hot spring bilang kabayaran. Sa gabi, nakahiga siya sa kama at iniisip kung talaga bang masisira ang sumpa o kung ito nga ang dahilan kung bakit siya nagmumukhang pangit na skeleton. Dahil wala namang mawawala sa pagsubok, ginamit niya ang Curse the Spelling spell sa kanyang braso at sa kanyang gulat, nagbago ito at naging laman. Hindi makapaniwala si Ark. Sa una, inisip niya na ito na ang susi para maging tao muli pero namatay ang kanyang pag-asa nang bumalik sa buto ang laman. Pinagtibay lang nito na ang katawan niya ay ganito dahil sa sumpa.
Pagsikat ng araw, naglakbay sina Ark at Arian papuntang Olaf, ang kabisera ng Rodan Kingdom. Kagabi, nakumpirma ni Ark na ang kanyang hitsura ay resulta talaga ng sumpa, pero tuwing sinusubukan niyang alisin ito, bumabalik agad sa dati. Inaasam niya ang hot spring na sinabi ng ama ni Arian, umaasang makakahanap siya ng sagot doon. Matapos maglakbay sa gubat ng ilang sandali, dumating sila sa isang ilog para kumuha ng tubig. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lumilipad na putakti mula sa wala. Talagang ayaw ni Ark sa mga insekto kaya tumakbo na lang siya palayo sa kanila. Matapos mawala ang swarm, nagtungo sila sa isang lokal na diner kung saan iminungkahi ni Arian na pag-usapan nila ang plano. Kadalasan, nagkakarwahe ang mga tao para makalibot sa gubat pero inisip niya na mas mabuti kung dadaan sila sa gubat para makakuha ng shortcut. Isa sa mga waitress ang nakarinig at nagbabala sa kanila na hindi ito magandang ideya dahil napakadelikado ng loob ng gubat at puno ito ng mga nilalang na tinatawag na haunted wolves. 10 tao ang naiulat na inatake sa nakalipas na ilang araw. Payo ng waitress na iwasan na lang ang lugar kung pinapahalagahan nila ang kanilang buhay. Pero hindi naman masyadong nag-alala si Ark dahil kumpiyansa siya na sapat ang kanilang lakas ni Arian para talunin ang mga haunted wolves. Kaya, nanatiling hindi nagbago ang plano nilang pumasok sa gubat. Kinabukasan, sa Olaf, sumakay si Melissa sa kanyang karwahe at nagtungo sa Elf Kingdom para magayos ng pagpupulong. Samantala, naglakbay sina Ark at Arian papasok sa gubat. Napansin ni Ark na may bumabagabag kay Arian kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Arian na malapit nang ikasal ang kanyang kapatid na babae at kilala ang mga kwento ng haunted wolves bilang perpektong regalo para sa bride-to-be. Biglang nakaramdam sila ng kakaiba at agad na nag-assume ng kanilang attack stance. Lumabas mula sa mga anino ang isang haunted wolf at umatake sa kanila. Tinamaan ito ni Ark gamit ang espada pero ito pala ay panlilinlang lamang. Kilala ang mga haunted wolves na gumagawa ng ilusyon ng kanilang sarili bago umatake para lituhin ang kanilang biktima. Pinilit ni Ark at Arian labanan ang mga ilusyon. Napansin ni Ark na lumalaban si Arian tulad ng isang tunay na veteranong mandirigma. Samantalang siya ay umaasa lang sa lakas at kulang sa tunay na karanasan sa labanan, tiningnan niya ang totoong haunted wolf, nag-teleport pataas at nagsimulang umatake. Napansin niya ang pulang singsing sa paa nito na halos kapareho ng nasa basilisk na kanyang hinarap noon. Pinuputol niya ang singsing, at agad tumigil ang wolf sa pagiging agresibo at umatakas pabalik sa gubat. Dumating si Arian pagkatapos at nakita ang singsing sa sahig na naglaho. Nakilala niya ito bilang parehong uri ng singsing na nasa malaking basilisk at nagtataka kung may kinalaman ito sa paglitaw ng mga halimaw sa mga lugar na hindi nila dapat puntahan. Pagkatapos, hiniling ni Arian kay Ark na magpahinga muna habang kinokolekta niya ang mga kwento ng haunted wolves bilang regalo sa kanyang kapatid. Umupo si Ark at pinanood siyang mag-ayos ng mga kwento habang naaalala ang kahangahangang laban ni Arian kanina. Napag-isip-isip niya na kailangan niyang humingi ng aral sa pakikipaglaban kay Arian kapag may oras dahil napapakinabangan lang ang lahat ng kanyang overpowered skills kung magaling din siya sa actual combat. Samantala, sumakay si Melissa sa karwahe patungo sa Elf Kingdom upang sundin ang utos ng kanyang ama at ayusin ang pagpupulong sa mga elves. Kasama niya ang kanyang katulong na si Ferne sakaling kailanganin niya ito. Maayos ang biyahe hanggang sa biglang huminto ang karwahe. Napalibutan sila ng mga nakakapal na bandido na mabilis na pinatay ang mga gwardya at driver, na iwan sina Melissa at Ferne na nakulong sa loob. Natakot si Ferne pero alam niya na tungkulin niyang ilagay ang buhay sa panganib para protektahan ang prinsesa. Kaya kinuha niya ang kutsilyo at sumugod palabas para umatake, pero agad siyang tinaga sa dibdib. Sinubukan ding ipagtanggol ni Melissa ang sarili, pero tinaga rin siya sa dibdib. Humiga sina Ferna at Melissa na tila patay habang pinupuri ng mga bandido ang kanilang nagawa. Samantala, naramdaman ni Ponta na may mali kaya tumakbo siya papasok sa gubat. Alam ni Ark na hindi karaniwan ang ganitong asal ni Pont. Kaya sinundan niya ito. Napunta si Pont mismo sa harap ng isa sa mga bandido. Nagalit ang bandido at muntik na patayin si Pont pero dumating si Ark sa tamang oras para pigilan iyon. Nagtanong ang mga bandido kung sino ang naka-armor na lalaki. Agad nilang itinuring na banta, kaya nagsimula silang maghagis ng pinakamalakas nilang magic sa kanya, pero tila walang epekto. Niliko ni Ark ang kanyang likod sa kanila at hinarap si Melissa at Ferna, na malinaw na patay na. Alam niya na pinapayagan ng laro ang espesyal na resurrection spell. Ibig sabihin, kaya niyang buhayin ang lahat ng namatay. Biglang bumalik ang boss ng Haunted Wolves kanina at inutusan ng kanyang grupo na atakihin ang mga bandido. Pinanood ni Ark habang inaalis ng mga wolves ang karamihan ng banta, pagkatapos ay sumali siya para tapusin ang lahat ng wala nang natira. Sinubukan ni Ark ang resurrection spell kay Melissa at gumana ito.
Sinubukan din niya sa isa sa mga gwardya pero sobra na ang pinsala sa katawan kaya wala siyang magawa. Ang ibang katawan naman ay hindi gaanong nasira. Kaya pinagaling niya sila. Napakaliwanag ng healing light kaya nagising si Melissa at nagtataka kung si Art ba ay isang anghel. Nawalan siya ng malay at ang susunod niyang nakita, si Ferna ang gumigising sa kanya. Namangha si Melissa nang makita na buhay pa sila. Sa una, inakala niyang panaginip lang ang pag-atake pero pinatunayan ng dugo sa kanyang damit na totoo iyon. Napagpasyahan niyang ipinakita ng Diyos ang awa sa kanila sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Pinatawag ni Melissa ang natitirang mga sundalo at sinabi na ang pangalawang pagkakataon na ito ay regalo ng Diyos. Hindi sila susuko. Magpapatuloy sila sa paglalakbay patungo sa Elf Kingdom. Samantala, pinanood ni Art mula sa malayo at naisip na si Melissa ay isang uri ng royalty. Napagdesisyonan niyang ito ang magiging unang at huling pagkakataon na gagamitin niya ang resurrection skill. Dahil sa paniniwalang hindi pa handa ang mundo para dito, bumalik si Ark upang makipagkita kay Arian na matagumpay nang nakolekta ang kwento na gusto niya. Nang matapos iyon, diretso silang naglakbay papuntang Olaf. Pagdating, napansin ni Ark na masigla at puno ng enerhiya ang lungsod. Biglang nakita nila ang isang grupo ng mga bastos na umaatake sa isang babae pero tinanggal siya ng babae ng madali. Parang basura lang kahapon. Napatingin sina Ark at Arian sa kanya at nakuha niya ang kanilang pansin. Tiningnan niya si Ark at nakilala siya at sinabi na masaya siyang makita siyang muli. Tiningnan din ni Ark siya at naalala na siya ang babae kanina, ang ninja na may buntot. Lumapit ang ninja kay Ark at pinuri siya sa paglaya ng mga elves noong gabing iyon. Hindi pa nakita ni Arian ang babaeng ito, kaya tinanong niya si Ark kung sino ito. Ipinaliwanag ni Ark na hindi niya nagkaroon ng pagkakataong sabihin na nakilala niya siya noong gabing nagligtas sila ng mga elves. Inamin ng ninja at ipinakilala ang sarili bilang Chioma, isang talagang cool na ninja mula sa Jinchin clan. Pumunta sila sa isang lokal na diner para ipagpatuloy ang usapan kung saan tinanong ni Chioma si Ark kung paano niya nalaman na ninja siya. Hindi pwede lang aminin ni Ark na alam niya kung ano ang mga ninja. Kaya sinabi niya na sa kanyang bayan, may mga taong katulad niya at kilala bilang mga ninja. Inamin ni Chioma na medyo kakaiba yon, lalo na't ang pangalan ng ninja ay lihim ng maraming taon. Inisip niya na marahil nagmula si Ark sa parehong lugar ng kanilang dakilang tagapagtatag. Napukaw nito ang atensyon ni Ark kaya tinanong niya kung buhay pa ba ang dakilang tagapagtatag. Sinabi ni Chioma kay Ark na namatay ang dakilang tagapagtatag mga 600 taon na ang nakalipas. Nang marinig iyon, napaisip si Ark kung may ibang tao rin kaya nasok sa laro 600 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi na iyon ang sentro ng usapan kaya direkta na si Chioma at ipinaliwanag kung bakit niya gustong kausapin si Ark. Sinabi niya na ang kanyang lahi, ang Beast People, ay dinukot ng mga humans. Hindi ito naging sorpresa kay Ark lalo na pagkatapos niyang makita kung paano tratuhin ang mga elves. Humingi si Chioma ng tulong kay Ark para palayain ang Beast People. Natutuwa si Ark na siya ang naisip niyang hingian ng tulong. Pero ipinaalam niya na kasalukuyan siyang nakakontrata sa elves para tulungan silang matapos ang kanilang misyon. Sinabi ni Chioma na handa siyang magbigay ng impormasyon bilang kabayaran. Napakalungkot ng sitwasyon ni Chioma na kahit si Pont ay nakaramdam ng awa para sa kanya. Napag-isip-isip ni Ark na batang-bata pa si Chioma pero napakahusay na ninja at gusto talaga niyang matulungan siya. Tinanong niya si Arian kung ano ang opinyon niya. Alam ni Arian kung ano ang pakiramdam ng nais iligtas ang sariling lahi. Kaya napagtanto niyang kahawig ni Chioma ang kanyang sarili at pumayag siyang tulungan siya. Samantala, nagwiwisider dahil nabigo ang misyon ng Haunted Wolves na ipinadala niya para patayin ang kapatid na babae. Nagtanong ang kanyang subordinate na si Seth Ryan kung baka dahil ito sa nabasag na singsing. Plano ni Der na patayin si Melissa dahil ayaw niyang mag-set up ito ng meeting sa elves na pwedeng magbunyag ng kanyang kinalaman sa elf trading. Sa lahat ng palatandaan, buhay pa si Melissa at malamang ay nalalaman na niya ang plano ni Der. Kaya iminungkahi ni Seth Ryan na magtago si Der sa isang safe house. Dahil marami na siyang maling desisyon, sinunod ni Der ang payo ni Seth Ryan at nagtungo sa safe house gamit ang karwahe. Habang nagpapatuloy si Ark at ang grupo, naalala ni Ark na sinabi ni Chioma ang tungkol sa dakilang tagapagtatag. Humingi siya ng karagdagang impormasyon. Sinabi ni Chioma na ang pangalan nito ay Hanzo. Agad na napansin ni Ark na isang Japanese na pangalan yon. Kaya pala, si Hanzo ay napunta sa mundong ito, nagtayo ng sariling ninja clan at iniwan ng legacy na nabuhay hanggang 600 taon matapos iyon. Nakaramdam si Ark ng kaunting inggit. Hindi nagtagal, dumating sila sa lihim na slave market na kilala bilang Ets. Alam ni Chioma na may koneksyon ito sa royalty, ibig sabihin kung magsasagawa sila ng atake.
Malamang na darating ang Royal Guard bilang reinforcement. Ipinaliwanag ni Chioma ang kanyang plano. Gusto niyang si Ark at Arian ang magsagawa ng halatang atake sa ETSAD capital at agad na umalis. Sa una, naguluhan sina Ark at Arian sa narinig, kaya ipinaliwanag ni Chioma na ginagamit lang nila ang ETSAD capital bilang panlinlang. Matagumpay nang nakapasok ang kanyang mga kasamahan sa apat pang pangunahing slave markets. Kapag inatake ang market na ito, lahat ng atensyon ay lilipat dito, na magbibigay daan para mapalaya ang iba. Alam ni Chioma na hindi niya mailigtas ang sino man sa ETSAD capital, pero kung kailangan isakripisyo ang 10 para mailigtas ang daan-daang tao, handa siyang gawin ito. Dahil dito, pumayag sina Ark at Arian na tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Binanggit ni Ark na maaari niyang gamitin ang teleportation magic na pwedeng mabawasan ng casualties. Napagtanto ni Chioma na tama sila at baka pwede pa rin nilang iligtas ang mga tao sa ETSAD capital. Lumabas si Chioma para ipaalam sa natitirang bahagi ng kanyang clan ang pagbabago sa plano at bago umalis, hiniling niya kay Ark at Arian na gawin ang anumang paghahanda na kailangan nila. Nagpunta sina Ark at Arian sa pinakamalapit na diner para kumain dahil malinaw na hindi pwedeng makipaglaban kung gutom. Abala si Ark sa pagkain nang iminungkahi ni Arian na subukan niya ang bagong putahe. Kinain ito ni Ark ng todo at natagpuan niyang sobrang sarap. Tinanong niya kung ano yon at sinabi ni Arian na yon ang dragonfly na kinatakutan niya kanina. Inamin ni Ark na baka nagkamali siya tungkol dito at talagang masarap pala ang lasa. Pagkatapos ng pagkain, nabanggit ni Ark na may isang bagay pa silang kailangan tapusin. Nagsuot siya ng pangit na maskara, iniisip na ito ang pinakamagandang paraan para mag-blend in. Tiningnan siya ni Arian at sinabi na parang hanggal ang ideya, lalo na't malamang naloko siya dahil nagbayad siya ng 13 gold coins para rito. Hindi nagtagal, dumating si Chioma kasama ang isa sa kanyang clan members na si Jiman. Narinig ni Ark ang pangalang iyon at hindi makapaniwala. Hindi tunay na pangalan ni Jiman at Chioma ang mga iyon, ibinigay ng dakilang tagapagtatag ang mga pangalan dahil sa galing nila bilang mga ninja. Biglang lumapit si Jiman kay Ark at tumingin ng matindi. Nagkabrawl sila ng sandali na ikinabahala ni Arian at Chioma, pero agad nilang napagtanto na ito pala ay paraan lang ng bonding nila. Matapos iyon, pinagtibay nila ang plano. Sina Ark at Jiman ang gagawa ng distraction sa pamamagitan ng pag-atake sa front lines habang sina Arian at Chioma ay papasok sa likod. Lumakad sina Ark at Jiman diretso sa front door at winasak ito. Nabigla ang mga guards at inihayag ang mga intruders kaya lumabas ang lahat ng kanilang reinforcements. Ginamit ni Ark at Jiman ang kanilang magic para lubos na dominahin ang mga guards kahit na medyo sobra ang ginawa nila. Ngunit ito ay nagbigay kay Arian at Chioma ng perpektong pagkakataon para makalusot. Samantala, sa Rodan Kingdom, sinabi ni Seth Ryan kay Dare ang balita tungkol sa mga intruders sa ETS. At syempre, hindi siya natuwa, eksakto gaya ng hinala ni Ark at ng grupo. Inutusan ni Dare si Seth Ryan na immobilize lahat ng troops at ipadala sa ETS capital. Kasabay nito, madaling nakalusot sina Arian at Chioma. Wala ng guard sa loob dahil lahat ay nasa front lines, kaya hindi sila nagkaproblema. Dumating sila sa entrance door, pero nakalock ito. Magagamit na sana ni Arian ng magic para pumutok ito, pero sinabi ni Chioma na huwag mag-alala, madali niyang na-unlock. Nag-check sila sa loob ng mga cell areas, pero biglang nakaramdam si Punt ng kakaiba mula sa likuran. Napansin sila ng ilang guards, kaya ginamit ni Chioma ang water jutsu para patayin ang dalawa. Namangha si Arian. Pagkatapos, ginamit niya ang flame magic para alisin ang natitira. Nagpatuloy sila hanggang sa puntong nakulong ang Beastmen. Nakita nilang nasa mga cell at nakadina sila. Ipinakilala ni Chioma ang sarili bilang ninja mula sa Jinchin clan. Nang marinig iyon ng Beastmen, natuwa sila. Pinalaya niya sila at pinayuhan na sundin ang kanyang instructions, ang kayang lumaban ay kunin ang armas mula sa mga patay na sundalo, habang ang hindi kayang lumaban ay mananatiling nakatago. Samantala, sina Ark at Jiman ay na-reduce na ang buong building sa rubble at mukhang naalis na ang lahat ng guards. Dumating sina Chioma at Arian pagkatapos at sinabi na ligtas na ang mga Beastmen at naipon sa main hall. Ngayon, ang natitira na lang ay palayain ng mga tao sa apat pang slave capitals. Sinabihan ni Jiman si Ark na sumama kina Chiam at Arian habang siya ay mananatili para bantayan ang paligid. Pinuntahan ng tatlo ang susunod na kulungan ng mga alipin at inesikaso agad ang mga gwardya na nakatalaga doon. Pagkatapos noon, mabilis nilang pinalaya ang lahat ng Beastmen na nakakulong. Nang oras na para buksan ni Arian ang huling selda, naamoy niya ang mabahong amoy. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang bagay na natakpan ng kumot. Inalis niya ito at laking gulat, isang patay na Beastman ang nakahiga roon.
Ilan sa mga beastmen ay sugatan o may sakit na nang dumating, at dahil hindi na sila may benta, pinatay na lang sila ng mga gwardya at iniwan para mabulok. Sandali lang, naging emosyonal si Chiem, pero pinahid niya ang luha at nagpatuloy sa trabaho. Sa wakas, naipon nila ang lahat sa pangunahing bulwagan, at dito in-teleport ni Ark ang grupo sa isang ligtas na lugar sa gubat. Nang nakabalik na ang huling grupo, bumalik si Ark kay G-Man na tila nag-ipon ng lakas para sa huling laban. Gamit ang kanilang synchronized rock fang attacks, nawasak nila ang natitirang puwersa ng kalaban. Pagkatapos nito, in-teleport ni Ark pabalik ang lahat ng mga patay na sundalo upang maayos na mailibing. Maayos na inayos ang mga bangkay at inihanda para sunugin. Ginamit ni Arya ng kanyang flame technique at nagliyab lahat ng bangkay, kitang-kita pa ang mga kaluluwa ng mga patay na umaakyat sa langit. Sa panunood nito, nangako si Tia na magpapalakas siya ng husto para walang sino man ang muling makaranas ng ganoong karanasan. Samantala, sa kaharian ng Rodan, galit na galit si Der nang ipaalam sa kanya ni Citrian ang kaguluhan sa Eta. Pinakiusapan niya si Citrian na gumawa ng detalyadong ulat at agad na umalis sa kwarto. Pero bigla siyang lumingon at na-stab mismo sa kidney. Bumagsak siya sa lupa dahil sa sakit at pagkawala ng dugo. Pinuri ni si Citrian sa pagtanggal sa kanyang kapatid at ramdam ni Citrian ang pride sa sarili niya. Ibinahagi rin niya na natapos na nila si Princess Melissa. Habang nagaganap ang pag-atake, inatake nila ang prinsesa habang nasa karwahe siya. Nakuha nila ang isang piraso ng kanyang alahas, ngunit ang natitirang bahagi ng katawan niya ay wala, malamang patay na siya. Natuwa si Sek sa balitang iyon at nagpa siya pang ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng opisyal na pag-aanunsyo na si Melissa ay napatay sa isang scheme na inorganisa ni Der. Ngayon, natanggal na ang lahat ng hadlang at ang trono ay kanya na. Balik sa G-Man at Ark, nagkita ulit sila at nagkaroon ng isa pang friendly brawl habang nanunood lang ang mga babae. Nangako si Chiem na magiging mas malakas siya sa anumang paraan, hindi na niya hahayaan na maraming buhay ang masayang o may maranasan ng hirap. Sang-ayon si Aryan at sinabi na ganoon din siya. Kinabukasan, patuloy si Chiem sa pagpapasalamat sa kanila, pero sinabihan siya ng dalawa na huwag mag-alala, tinutulungan lang nila siya. Pagkatapos noon, sinabi ni GM na handa na siyang ibahagi ang detalyadong impormasyon na ipinangako niya. Samantala, dumating ng ligtas si Melissa sa paligid ng Lindbergh at bumaba sa kanyang karwahe. Pagkakita niya sa kanyang kapatid, dali-dali siyang tumakbo at niyakap ito. Natuwa ang kanyang kapatid na buhay pa siya at inamin na natakot siya nang marinig na napatay na siya ni Der. Nagulat si Melissa sa narinig niya. Pumasok sila sa loob para makapag-usap ng mas pribado, kung saan ipinaalam ng kapatid niya kay Melissa na si Der ang nasa likod ng pag-atake sa kanya sa gubat at napatay na rin kamakailan lang. Hindi makapaniwala si Melissa. Pagkalipas ng ilang sandali, pinag-isipan niya ito at napagtanto na hindi ito tama ang pagkakakabit. Sinabi umano ni Der na siya ay papatayin, pero siya rin ang namatay pagkatapos noon. Ngayon napatay na si Der, si Sena ang tagapagmana ng trono, at nagtataka siya kung plano na pala ni Sek ang lahat ng ito. Dahil dito, iminungkahi niya na itago muna ang balita ng kanyang kaligtasan hanggang sa susunod na abiso, dahil lahat ng hadlang ay wala na. Tiyak siya na hindi magmamadali si Sek na kunin ang trono na magbibigay sa kanya ng oras para kumilos at makipag-usap sa mga elves. Samantala, ipinaalam ni Chiem kina Ark at Arya na ang iba pang elves ay hawak sa Holy Revlon Empire. Pagkatapos nito, nagsimula silang bumiyahe. Samantala, sa Holy Revlon Empire, tumatanggap si Emperor Domitianus ng ulat mula sa kanyang alipors tungkol sa pagkamatay ni Der at Melissa. Medyo nagalit siya na namatay si Der dahil nangangahulugan ito na ang lahat ng singsing na ibinigay niya sa kanya ay para sa wala. Samantala, papunta sina Ark at Aryan sa Holy Revlon Empire. Habang dumaraan sila sa disyerto, nakakita sila ng isang buong pamilya ng wyverns na lumilipad sa kalangitan. Natuwa si Ark dahil ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng wyvern. Gusto ni Aryan gamitin ang Shielding Fowl para magpadala ng mensahe kay Donka, pero natatakot ang ibon na lumipad dahil sa wyverns. Napag-isipan ni Ark na ang tanging paraan para malutas ito ay mapalayo ang mga wyverns. Tumalon siya mula sa bangin at naglabas ng lightning spell na tumama sa wyverns na may malakas na kuryente, pero hindi niya gaanong nakontrol, kaya nataman din si Aryan at ang iba. Lumipad palayo ang wyverns ayon sa plano. At nang pumunta siya para tingnan ang mga kaibigan, mukhang nasunog sila. Habang tinitingnan ni Ark kung ayos sila, may lumitaw na tila nagmamasid sa kanila at near record ang kanilang ginawa. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang diner para pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Ang pinakamabilis na ruta patungong Empire ay dumaan sa pinakamalapit na ilog at makarating sa marshland ng Empire. Napansin ni Ark na mukhang nag-aalala si Aryan.
Simula nang ibigay ni Chiem ang misyon na pumunta sa Empire, naramdaman niya na tila may alinlangan si Aryan. Aminado si Aryan na medyo kinakabahan siya. Hindi tulad ng Rodent, hindi ilegal sa Empire ang pagkakakulong ng alipin, kaya naiisip niyang delikado ang pumunta sa lungsod ng mga tao kung saan madali siyang mahuli. Biglang lumapit ang lalaking nanood sa kanila sa disyerto at nagtanong kung sila ang responsable sa kamanghamanghang magic na nakita niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Carsey, batay sa malalaking tainga niya. Nakita ni Arya na elf siya, kaya dali-dali siyang pumunta para takpan ang ulo ni Carsey gamit ang mangkok at tinawag siyang baka dahil sa pagbubunyag ng sarili sa isang lungsod ng tao. Gayunpaman, tinanggap siya ng mga tao sa lungsod at inimbitahan pa silang uminom kasama sila. Hindi inasahan ni Arya na magiging mabait ang mga tao sa elves. Umupo si Carsey para uminom kasama nila at ipinaalam kay Arya na nasa lugar sila kung saan maaaring mamuhay ng mapayapa ang mga tao at elves. Bagamat ganoon, nagdadalawang isip pa rin si Aryan dahil sa lahat ng masasamang ginawa ng mga tao sa kanila. Pero sinabi ni Carsey kay Aryan na hindi siya ang may karapatang magsalita dahil literal siyang kasama ang isang tao. Sinabi ni Aryan na espesyal si Ark dahil iba siya sa ibang tao. Tinanong ni Ark si Carsey kung ano ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpunta rito. Ipinaliwanag niya na kumikita siya sa pag-aaral ng biology ng mga halimaw, ngunit may ilan na nagdudulot sa kanya ng problema. Kaya gusto niyang tulungan sila nito. Sinabi ni Arya na hindi nila kayang tumulong dahil may mas mahalagang bagay silang kailangang asikasuhin. Inalok ni Carsey ang isang mapa ng Holy Revlon Empire at may kasamang libro tungkol sa pag-aaral ng mga halimaw bilang kabayaran. Na-curious si Ark sa libro ng Monster Studies kaya nakiusap siya kay Aryan na payagan siya. Napabuntong hininga si Aryan bago pumayag sa kondisyon ni Carsey. Natuwa si Carsey at sinabi na dapat silang magkita bukas ng umaga para makapagsimula. Nagpasya sina Aryan at Ark na manatili muna sa isang inn. Nang inalok ni Ark na magbayad ng 5 gintong barya, sinabi ng receptionist na sobra ito para sa isang kwarto, pero iginiit ni Ark kaya isinama pa nito ang isang bar aisle na puno ng merienda at alak. Hindi naglaon, nakarating sila sa kanilang kwarto at nagbuhos si Ark ng kaunting alak pero sinabi ni Arya na mukhang matindi ito. Sinabi niya kay Ark na huwag siya tratuhin na parang bata at hiniling na siya rin ay lagyan ng inumin. Sinunod ni Ark ang gusto niya at nang uminom si Aryan, medyo lasing na siya at humiling ng isa pang baso. Pagkatapos niyang lunukin ang susunod, tuluyan na siyang lasing at gumapang kay Ark na parang aso. Nagulat si Ark na 2 shot lang ang naging epekto. Nagising si Aryan sa kanyang kama kinabukasan at nakita na magulo ang kwarto at si Ark ay nakahiga sa sahig. Napagtanto nilang nahuhuli na sila para sa kanilang pagkikita kay Carsey. Kaya nag-check out sila agad at pumunta sa kanya. Sumakay sila sa karwahe at dumaan sa disyerto. Tila nasisiyahan si Ark sa biyahe, pero hindi ganoon si Aryan dahil sabay niyang nararanasan ng hangover at motion sickness. Mas lumala pa nang mapansin niya ang mabahong amoy mula sa dulo ng karwahe at nakita niya ang mga bangkay ng goblin. Nang tanungin nila si Carsey kung para saan ito, ipinaliwanag niya na ang nilalang na kanilang tinutugis at ang mga bangkay ng goblin ay gagamitin bilang paint, mas mabaho, mas epektibo. Naging curious si Ark tungkol sa sandworm kaya tinanong niya si Carsey tungkol dito. Ipinaliwanag ni Carsey na ayon sa nakalap niyang impormasyon, ang sandworm ay humigit kumulang 4 hanggang 5 metro ang haba at mahina sa apoy. Karaniwan itong naninirahan sa ilalim ng lupa sa araw at lumalabas ng maaga upang manghuli ng bangkay. Biglang lumingon si Aryan at napansin na ang karwahe na sumusunod sa kanila ay nawala na. Ipinaalam niya kay Carsey, ngunit biglang sumulpot mula sa lupa ang isang higanteng sandworm na nakatayo sa kanila. Ito ang pinakamalaking sandworm na nakita ni Carsey. 6 o 7 beses na mas malaki kaysa sa mga dati niyang nakita. Isa sa mga alipores ni Carsey ay malapit ng kainin, kaya agad na kumilos si Aryan at naglunsad ng fire attack pero tila walang epekto. Tiningnan nito si Aryan at balak kainin siya, pero nakarating si Ark sa oras upang iligtas siya. Pinayuhan niya si Aryan at ang iba na makarating muna sa ligtas na lugar at pagkatapos niyang makumpirma na ligtas na sila, ginamit ni Ark ang kanyang lakas para ihagis ang halimaw sa buhangin hanggang mamatay. Nanood sina Carsey at ang iba at namangha sa kakayahan ni Ark. Ngayon na tuluyan ng napabagsak ang sandworm, tinupad ni Carsey ang kanyang bahagi ng kasunduan at ibinigay sa kanila ang mapa ng Revlon Empire bago magpaalam. Hinikayat ni Ark si Aryan na sumama, pero may iniisip pa rin itong bumabagabag sa kanya. Nagbukas siya kay Carsey at tinanong kung paano ba talaga dapat mamuhay ang mga elves kasama ang mga tao. Tinanong niya kung ano ang dahilan ni Carsey sa pamumuhay kasama ang mga tao. Ipinaliwanag ni Carsey na mas gusto niyang mamuhay sa gitna ng mga tao kaysa sa elves dahil noong kasama niya ang mga elves, hindi ito kasing kasiya siya tulad ng sa ngayon.
Binanggit pa niya na isa sa mga royal ang nagpakasal sa isang elf. Nagulat si Aryan sa narinig at inisip na baka pinilit lang siya sa kasal pero sinabi ni Carsey na hindi iyon ang kaso. Tuwang-tuwa siya at tunay na minahal ang elf. Mahirap para kay Aryan tanggapin iyon agad pero unti-unti niya itong naiintindihan. Sa ganitong paraan, nagpatuloy sina Ark at Aryan sa kanilang paglalakbay patungong Holy Revlon Empire. Lumipat ang eksena kay Fumba na masayang kasama ang kanyang dalawang girlfriends. Hinarap siya ng kanyang assistant tungkol sa mga nawawala na tao nitong mga nakaraang araw at tinanong kung siya ang dahilan. Inamin ni Fumba at sinabi na kailangan niyang pakainin ang halimaw. Pagkatapos noon, pumasok sila ng mas malalim sa palasyo kung saan itinapon niya ang isa sa mga babae sa hukay ng halimaw at kinain ito ng mabilis. Kinabukasan, dumating sina Ark at Aryan sa border town ng Holy Revlon Empire. Ngunit pagpasok nila, napansin nilang sobrang istrikto at mahigpit ang kontrol sa lungsod, kaya mas mahirap paladahin ang mga nakidnap na elves kaysa sa inaasahan. Iminungkahi ni Arya na maghiwa-hiwalay sila upang mas mabilis makalakam ng impormasyon at magtagpo muli sa kanilang starting point pagsapit ng takip silim. Ginugol nila ang buong araw sa pagkolekta ng impormasyon, pakikipag-usap sa mga locals, pakikinig sa mga chismis, at pagmamasid sa mga kalye. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Ark sa hagdan at near-review ang lahat ng nakalap niya. Halos gabi-gabi, may malalakas na sigaw mula sa silangang bahagi ng lungsod. May mga kakaibang halimaw na biglaang lumalabas sa iba't ibang distrito at may mga taong nawawala ng walang paliwanag. Sa labas, disiplinado at ligtas ang lungsod, pero sa ilalim nito, hindi ganoon ka-secure. Kahit na may ganitong impormasyon, wala pa rin silang direktang lead tungkol sa mga nakidnap na elves. Mas mahirap ang mission kaysa sa inaasahan ni Ark. Habang papalapit na ang gabi, tumayo si Ark para puntahan si Aryan, pero sa eksaktong oras na iyon, narinig niya ang sigaw ng babae sa malapit. Dali-dali siyang tumakbo at nakita ang isang dalagang malapit ng atakihin ng grupo ng lokal na thugs. Bago pa man sila makagalaw, bumagsak si Ark at mabilis na pinakipot ang lahat ng kalaban. Tumakbo ang babae sa kanyang mga bisig at desperadong nagpasalamat pero dito dumating si Aryan at nakita ang nangyari. Kitang-kita ang selos sa kanya pero sinubukan niyang itago ito. Hindi niya mapigilan na ipakita ang kanyang demon face at utusan ng babae na umalis agad. Lubos na nalito si Ark at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang kilos ni Aryan. Hanggang sa pagbabalik nila sa kanilang pinanggalingan, inis pa rin si Aryan at hindi pa rin maintindihan ni Ark kung ano ang nagkamali siya. Samantala, patuloy si Fumba sa pagkolekta ng mga human victims para pakainin ang halimaw sa hukay niya. Sinimulan nito sa paglunok ng isa sa kanila ng buo. Habang pinapanood mula sa itaas, sinabi ni Fumba sa halimaw na magdadala pa siya ng mas maraming pagkain. Lumalabas na ang halimaw ay may 5 umiilaw na singsing na kamakailan lang ay natagpuan ni Ark. Kasabay nito, dumating sina Ark at Aryan sa isang kuta na pinaniniwala ang naging kulungan ng mga elves mga 4 na buwan na ang nakalipas. Natanggap ni Aryan ang impormasyon mula sa isang snitch, kaya naniniwala siyang ito ang pinakamainam na lugar para magsimula sa paghahanap. Sa loob, tahimik ang kuta kaysa sa inaasahan at walang bakas ng elves kahit saan. Lumalim sila sa loob hanggang sa makita ang 2 gwardya. Ginamit nila si Ponta bilang distraksyon, pinatay ang mga gwardya, at binuksan ng isang pares ng malalaking pintuan patungong malaking underground area. Pagkakita nila sa loob, sinalubong sila mismo ni Fumba na tahimik na lumalakad palabas ng kanyang lair. Tinanong niya kung sino sila, at nang makita si Aryan, sinabi niyang pag-aari na niya ito ngayon. Nilate ni Ark ang sinabi at sinabing dapat turuan nila ang lalaki ng leksyon, ngunit sa gulat niya, biglang umatake kay Ark si Aryan. Nalito si Ark at inisip na baka na-bewitch si Aryan. Kaya inihagis niya ang spell magic para putulin ang epekto, pero wala itong nangyari. Sa isip ni Aryan, nakakulong siya sa isang ilusyon kung saan nakikita niya ang kanyang kapatid na tinatawag siyang mahina at sinasabing hindi niya kayang protektahan ng kahit sino. Sinabihan pa siya ng ilusyon na patunayan ng kanyang lakas at nagsimula siyang lumaban dito. Habang sa realidad ay umatake siya kay Ark ng buong lakas. Hindi maintindihan ni Ark kung bakit hindi gumagana ang Dispel Magic pero napansin niya ang gumagalaw sa ilalim ng hood ni Aryan bago niya ito maabot. Agad na tumalon si Ponta at nahugot ang isang maliit na gremlin-like creature. Ginamit agad ni Ark ang apoy para sunugin ito. Ang nilalang ay isang imp, isang magic monster na nagbe-brainwash sa mga biktima sa pamamagitan ng ilusyon na konektado sa kanilang pinakamalalim na trauma. Nang mamatay ang imp, tumigil si Aryan sa pag-atake at bumagsak. Ipinakilala ni Fumba ang sarili bilang pinakamagaling na monster tamer sa mundo. Tinawag niya ang isang higanteng leon-like monster na mukhang gutom na gutom. Maingat na inilapag ni Ark si Aryan at tinanong si Fumba ng isang tanong, ano ang nangyari sa mga elves na nakulong dito.
Tahimik na ipinaliwanag ni Fumba na matagal nang wala ang mga elves, ginamit sa maraming malupit na eksperimento, at ang nakaligtas ay kalaunan ay pinakain sa kanyang alagang halimaw. Nang marinig ito, nagalit si Ark at agad na pinugutan ng Leon Monster. Ngunit hindi nagpanik si Fumba dahil sinasabi niyang bilang Master Monster Tamer, kaya niyang kontrolin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Tinawag niya ang isang hukbo ng mga hayop at pinadalang lahat kay Ark. Ngunit madaling natalo ni Ark ang bawat isa. Ngunit dahil lumayo siya ng husto kay Aryan, may isang halimaw na nakalusot at handang patayin siya. Biglang lumitaw si Chiem at ginamit ang kanyang water jutsu para lunurin ito. Nainis si Fumba na may isa pang kalaban na dumating. Sinubukan niyang tawagin pa ang mga halimaw pero sinabi ni Chiem na wala itong silbi dahil narito na ang buong Jinchin clan at natanggal na nila lahat ng kanyang mga nilalang. Hindi makapaniwala si Fumba na nawasak lahat ng kanyang halimaw ng ganito kadali. Dali-dali namang pumunta si Chiem kay Ark, nagulat na makita siya rito at nalito sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Chiem na nakipagkita siya kay Aryan kanina at pumayag na sumali sa kanilang mission ngayon. Biglang yumanig ng malakas ang buong kuta. Natawa ng histerya si Fumba dahil nagising ang pinakamalakas niyang halimaw. Tumakas siya habang sinasabi na aayusin nila ito sa labas. Nagsimulang bumagsak ang gusali kaya ginamit ni Ark ang kanyang dimension skill para i-teleport ang sarili niya. Si Aryan, Chiem, at Panta palabas sa oras, lumulutang sa ere. Tumingin si Ark pababa at may lumalabas na napakalaking nilalang mula sa anino. Agad niya itong nakilala mula sa laro. Ito ang pinakamalakas at overpowered na halimaw na umiiral, isang Hydra. Nakilala ni Chiem ang Hydra bilang kilalang ruler of nations, kaya nagtaka siya kung paano magkakaroon ng sapat na kapangyarihan ng isang tao para kontrolin ito. Sinuri ni Ark ang anatomy ng Hydra at napansin na nakadikit dito ang parehong mga singsing na nakita niya kamakailan. Napagpasyahan niya na kung gusto nilang patayin ito, kailangan nilang putulin ang mga singsing pero hindi gaanong alam ni Chiem kung paano iyon. Kaya iminungkahi niyang umatras muna at maghanda para sa laban. Napansin ng Hydra ang grupo at bumuga ng Blue Fire Attack pero nagawa ni Ark gamitin ang Dimension Move para teleport silang lahat palabas sa oras. Hindi alam ni Fumba ang kakayahan ni Ark kaya inakala niya na napuksa na ang grupo. Natuwa siya sa sarili at naalala ang lahat ng pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga tao ngunit minamaliit siya. Sinabi niya na gagamitin niya ang kapangyarihan ng Hydra para patunayan silang mali dahil sa halimaw na iyon, hindi siya mapipigilan. Nagsimula nung magutom ang Hydra kaya pinuntahan niya ang isa sa mga bayan para magpakain. Samantala, nakapag-teleport si Ark at Chiem sa ligtas na lugar. At unti-unti naiintindihan ni Chiem kung gaano kalakas si Ark dahil nagawang harangan nito ang isang atake na kayang gumiba ng buong kuta. Sinabi ni Ark na isa lamang siyang simpleng mercenary na inupahan ni Aryan. Sa pagbanggit kay Aryan, napansin ni Ark na wala siya, kaya tinawag niya ito. Lumitaw si Aryan sa likod nila na may madilim na aura, at ipinaliwanag na habang umatake siya kay Ark, hindi siya nawala ng malay kundi pinilit lang muling maranasan ang ilusyon. Nangangahulugan ito na narinig niya lahat ng sinabi ni Fumba at napalakas ang galit niya rito ng 10 beses. Sang-ayon si Chiem na sobrang banta ang Hydra para hindi pansinin ng Jinchin clan, kaya inalok niyang tumulong. Iminungkahi ni Arya na habulin kaagad si Fumba, pero mas nag-aalala si Ark sa Hydra na malapit nang wasakin ang mga lungsod. Nagdududa si Chiem na may magagawa dahil nakilala ang Hydra bilang ruler of nations sa dahilan. Pakiramdam niya walang magagawa pero naiisip ni Ark na kaya niya itong pigilan. Kaya napagkasundoan, hayaan si Ark na humarap dito. Samantala, sa Empire, natanggap ng Emperor ang update na aktibo na ang Hydra at malapit nang wasakin ang isang buong bayan. Gayunpaman, dahil sinusuri pa ng kanilang puwersa ang kakayahan ni Fumba sa sorcery, kailangan pa rin nilang bantayan siya. Masaya ang Emperor sa balita dahil bibigyan siya nito ng pagkakataon na mag-isip kung ano ang susunod na gagawin kay Fumba. Samantala, unti-unting lumalapit ang Hydra sa kalapit na bayan at napansin nito ng maaga ng mga gwardya. Kaya nagpasya silang lumikas ang mga mamamayan patungo sa kalapit na bayan habang inihahanda ang kanilang puwersa para umatake. Ngunit nakarating si Ark sa harap ng Hydra at tinamaan ito gamit ang Wyvern Slash. Tumingin si Ark sa Hydra at nagulat na hindi man lang nagkaroon ng gasgas dito. Pagkatapos, naglunsad siya ng Shield Bash attack na nagdulot sa Hydra na mawala ng laman sa tiyan. Sinundan niya ito ng Armor Lariat attack na bumagsak ang Hydra sa lupa pero hindi pa rin ito natalo. Pinanood ni Fumba ang buong eksena at nagtaka kung ano ba ang material na ginamit sa halimaw na iyon. Nakakatuwa na buhay pa rin siya kahit na nalanghap ang hininga ng Hydra.
Hinayla ng Hydra si Ark gamit ang apoy nito na binigyan ito ng pagkakataong mahawakan si Ark gamit ang isa sa mga ulo nito at handang isakripisyo ang isa sa ulo para talunin siya. Pero ginamit ni Ark ang kanyang shield para harangan ang lahat ng atake nito. Upang tapusin ito, ginamit niya ang Judgment skill na bumuo ng magic circle sa ere na agad pinuputol ang mga ulo ng Hydra. Ngunit kahit malakas ang atakeng iyon, hindi ito sapat dahil muling tumubo ang mga ulo nito. Alam na ni Ark na mangyayari iyon kaya hindi siya nagulat. Upang tapusin na talaga, sinubukan ni Ark ang isang skill na hindi pa niya nagagamit. Napakalakas nito at napakalawak ng saklaw kaya hindi siya sigurado kung kaya niya itong panatilihin ng matagal. Tinawag niya ang Giant Inferno Dragon na si Ifrit na hinarap ang Hydra. Sa pagkakataong ito, tiyak ni Ark na matatapos na ito sa loob ng 5 minuto. Samantala, dumadaan sina Aryan at Chiem sa gubat. Ramdam ni Panta ang masamang enerhiya kaya pinatnubayan niya sila patungo kay Fumba. Sinabi ni Aryan kay Fumba na itatapos na niya ang terorismo nito ng tuluyan. Pero sinabi ni Fumba na huwag maging mayabang. Tinawag niya muli ang mga mind control imps pero nakita na ni Aryan ito kaya agad niya silang pinutol. Sinabi ni Aryan kay Fumba na huwag rin maging puno ng sarili dahil wala siyang lakas, mahina lamang siya at nagtago sa kapangyarihan ng ibang halimaw. Nang marinig yun, na-flashback si Fumba sa mga emperador na sinabi rin sa kanya ang parehong bagay, kaya lalo siyang nainis. Sinubukan ni Fumba na atakihin si Aryan gamit ang kanyang whip, pero sinunog niya ito gamit ang apoy, at pagkatapos ginamit ang blue flame para tuluyang sunugin si Fumba. Samantala, naglalaban sina Ifrit at Hydra ng one-on-one at mukhang nangingibabaw si Ifrit. Pagkatapos niyang mabagsak ang Hydra, pinulot ito ni Ark at inihagis sa ere na nagbigay daan kay Ifrit para sunugin ito hanggang maging abo. Ngayon na napabagsak na ang Hydra, pumunta si Ark upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan at natuwa siya na nagawa nilang hawakan ang sitwasyon sa kanilang bahagi. Biglang lumipad ang isang whispering fowl para ipaalam kay Arya na nakipagkita na si Princess Melissa sa isa sa mga Great Elf Elders, si Lord Fangos. Kasalukuyan siyang nakikipagpulong kay Lord Fangos kung saan humihingi siya ng paumanhin dahil nilabag ng mga tao ng Rodan ang 3 kasunduan matapos ang mahabang panahon. Sinabi niya na ang mga tao ng Rodan ay mananagot sa paghahanap sa mga nawawalang elves. Natuwa si Lord Fangos sa alok pero alam niya na hindi basta-basta ito inaalok ni Melissa ng walang kapalit. Kinumpirma ni Melissa ito at ipinaalam pa kung paano sangkot sina Sect at Dare sa lahat ng kasamaan. Ngayon, may suporta si Sect mula sa Holy Revlon Army kaya mahirap siyang talunin ng mag-isa. Kaya humihiling siya ng tulong mula sa mga elves para magtagumpay. Ginagawa ito ni Melissa dahil alam niyang kung magtatagumpay si Sect sa trono, siguradong magiging problema ito. Wala namang problema si Lord Fangos sa kasunduang ito, kaya nagkamayan sila na parang pinagtibay ang kanilang kasunduan. Samantala, naglalakad pabalik sa kaharian sina Ark at ang grupo, pero si Aryan ay tila nag-aalangan matapos marinig ang impormasyon mula sa whispering fowl. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang mga tao ay handang tumulong sa mga elves ng ganoon. Napaisip siya na baka tama si Carsey, baka dumating ang araw na ang mga tao at elves ay mamuhay ng magkakasama. Kasabay nito, natanggap ni Sect ang balita na buhay pa si Melissa at nakipagnegosasyon na sa mga elves. Nang marinig yun, alam na agad ni Sect na mayroong tao sa kanilang panig na nagbubulgar ng impormasyon. Samantala, patuloy pa rin si Melissa sa pag-alala sa sandaling nailigtas at na-revive siya ni Ark. Naniniwala na ngayon siya na may ipinadalang guardian angel para buhayin siya. Dahil dito, pakiramdam niya ay binigyan siya ng pangalawang pagkakataon para wakasan ang lahat ng kasamaan sa kaharian. Sa parehong oras, sa Holy Revlon Kingdom, nagulat ang Emperor nang marinig na natalo ang Hydra. Hindi siya masyadong nagalit, interesado lamang siya sa taong may lakas na talunin ito. Samantala, nakikita sina Ark at ang kanyang mga kaibigan na naglalakad sa gubat, nagkukwentuhan at nag-e-enjoy. Sinabi ni Ark na mula ngayon, iiwan na niya ang lahat ng flashy hero stuff at mamumuhay ng tahimik at payapa tulad ng normal na tao. Pero kilala ni Aryan si Ark masyado, kaya agad niyang na-realize na hindi iyon mangyayari. Biglang inalis ni Ark ang kanyang helmet na nagpakita ng kanyang skeleton na ulo. Nagpanik si Chiem sa nakita at umatras agad dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng walang helmet. Kalma namang ipinaliwanag ni Aryan na si Ark ay nasa ilalim ng isang sumpa kaya ganito ang hitsura niya. Iminungkahi niya na pumunta sila sa Lord Crown kung saan maipapakita niya ang isang misteryosong spring na maaaring may kapangyarihang alisin ang sumpa. Nakalimutan ni Ark ang tungkol sa spring kaya sobrang na-excite siya nang marinig yon. Dahil dito, naglakbay ang grupo patungo sa Lord Crown sa paghahanap ng spring na maaaring makaalis sa sumpa ni Ark. Habang naglalakbay, nagmumuni-muni si Ark sa kanyang buhay.
Napagtanto niya na sinimulan niya ang paglalakbay na gusto lang mamuhay ng tahimik at mag-isa. Ngayon, napapalibutan ng mabubuting kaibigan, nagdesisyon siya na sa halip na tumakas, mas gugustuhing tangkilikin ang bawat araw sa bagong mundong ito kasama nila. Dito nagtatapos ang kwento. Panoorin ang susunod na video sa screen at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ng iba pang recaps.